Tahimik ang buong kusina. Tanging tiktak ng orasan lang ang maririnig. Mabagal, paulit-ulit, parang sinusukat ang bawat segundo ng gabi. Nakaupo si Sarah sa mesa. Mahigpit ang kapit sa basag na tasa ng tsaas na matagal nang lumamig. Sa labas, mahinang humahampas ang hangin sa mga puno. Tinatamaan ng maluwag na bintanang tila may sariling buhay. Ramdam niya ang katahimikan ng bahay. Sobrang tahimik. Sobrang walang laman. Ngunit bawat langit-ngit at tunog ay parang dumadag-undong na para bang pati ang mga dingding ay humihinga ng mabigat. Tumingala siya. Pinakinggan kung may maririnig mula sa itaas. Nasa itaas lang ang kwarto ng anak niyang si Rohan at ang marahang ugong ng musika, ang tanging tunog na lumalabas mula roon. Madalas siyang nagpupuyat nitong mga nakaraang buwan. Bihira na siyang matulog. Pero ngayong gabi, may kakaiba. Parang may malamig na presensyang nakamasid sa kanya. Napakapit siya sa tasa. Nanginginig ang mga daliri bago niya iyon dahan-dahang ibinaba sa mesa. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na pagod lang siya. Na epekto lang ito ng sunod-sunod na araw ng pagod at pangungulila. Pero sa kaibuturan niya, alam niyang hindi iyon ang buong katotohanan. Simula nang pumanaw si Arjun 6 na buwan na ang nakalipas, tila nag-iba ang mundo nilang mag-ina. Ang dating lungkot at pagkalito ay unti-unting naging isang mabigat na anino na hindi niya maipaliwanag o makontrol. Isang mahinang kalabog ang biglang umalingaw-ngaw mula sa itaas. Napahinto siya, napatingala. Tumigil ang oras sa pagitan ng bawat tibok ng puso. Gising pa kaya si Rohan? O may iba pa? Bago pa man siya makapagdesisyon kung aakyat o mananatili, narinig niya ang mga yabag sa pasilyo. Mabagal. Bawat hakbang ay parang tumatama sa dibdib niya. Pinilit niyang huminga ng maayos, pilit pinapakalma ang sarili. Wala lang yan, bulong niya sa sarili. Baka nauuhaw lang siya. Pero narinig niya ang tunog ng hagdang iyon. Ang hagdang matagal nang may sira at hindi nawawala ang langit-ngit kahit gaano kaingat. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib niya. Tumayo siya ng bigla, natumba ang upuan at gumasgas ang bakal nito sa sahig. Isang tunog na mas malakas pa sa lahat. Napatigil ang mga yabag. Ilang segundo ng katahimikan hanggang sa muli itong magpatuloy, pababa na. Papalapit. Umatras siya, halos hindi makahinga. Gusto niyang tumakbo pero saan? At makakalayo ba siya? Mom? Marahang tawag ni Rohan mula sa hagdan. Kalmado pero may halong pag-aalala. Ayos ka lang ba? Nilunok niya ang tuyo niyang lalamunan. Oo, ayos lang ako. Halos pabulong niyang sagot. May nabitawan lang ako. May ilang segundong katahimikan. Pagkatapos, narinig niyang muling bumilis ang yabag hanggang sa tumambad sa pintuan si Rohan. Nakatayo siya sa may liwanag ng pasilyo, ang anino niya ay kumikislap sa dilim. Sa unang tingin, parang si Arjun. Parehong tangkad, parehong tindig. Pero nang lumapit siya, bumalik sa katotohanan si Sarah. Si Rohan iyon, 14 anyos, pero may titig na tila mas matanda pa sa edad niya. Ang dating masayahing batang palatawa at palabiro ay parang naglaho na. Pinalitan ng isang katahimikang mabigat at hindi niya maintindihan. Hindi ka ayos, sabi ni Rohan, mahinahon pero matigas. Iba ka nitong mga nakaraang araw. Hindi totoo yan, mabilis niyang sagot, pilit ngumiti. Pagod lang ako. Tinitigan siya ng anak niya. Parang sinusubukang basahin ang nasa isip niya. Hindi, alam kong may tinatago ka. Simula pa nang mawala si Dad, naputol ang boses niya sandali. May kirot na sumilip sa mga mata bago muling nawala. Para kang lumayo. Para bang ayaw mo na akong pansinin. Hindi ayan totoo. Mabilis niyang tugon. Kailangan kita, Rohan. Anak kita, pero parang hindi sapat. Mahinang sagot ng binata. Napaatras si Sarah, ang likod niya dumikit sa mesa. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya agad sumagot.
Lumapit si Rohan ng dahan-dahan hanggang sa halos magtagpo na ang kanilang hininga. Tayong dalawa na lang, ma'am. Wala na si Dad. Pero may isa't isa pa tayo. Diba sapat na yon? Nanigas si Sarah umiiling. Anak, kailangan natin ng tulong, ng panahon. Mahal kita, pero kailangan nating ayusin to. Hindi mo naiintindihan, sabi ni Rohan. Ngayon ay mas mababa ang tono pero may halong lungkot. Ayokong mawala ka rin sa akin. Hinawakan niya ang braso ng ina. Hindi marahas, pero matatag. Pakawalan mo ako, anak! Pakiusap ni Sarah, nanginginig ang boses. Ilang sandali silang parehas na walang imik bago dahan-dahan niyang binitiwan ang kamay ng ina. Huminga siya ng malalim. Pasensya na, ma'am. Mahina niyang sabi. Natakot lang ako. Hindi ko kayang mawala ka rin tumango si Sarah. Tahimik, wala nang masabi. Gusto niyang yakapin ang anak niya, sabihing magiging maayos ang lahat. Pero alam niyang hindi ganoon kadali. Habang umaakyat si Rohan pabalik sa kanyang kwarto, muling binalot ng katahimikan ang kusina. Umupo si Sarah, nanginginig ang tuhod at muling napatingin sa malamig na tasa ng tsaa. Pinilit niyang pigilan ang luha dahil alam niyang hindi iyon makakatulong. At sa kalagitnaan ng kanyang paghinga, isang tanong ang biglang sumulpot sa isipan niya. Isang tanong na parang bulong mula sa kung saan. Nasaan ka ngayon habang pinapakinggan mo ito? Ligtas ka ba? Napatingin siya sa paligid, sa basag na tiles, sa kupas na wallpaper, sa mga fingerprint ni Rohan sa pinto ng ref. Ang bahay na minsang puno ng tawa at pag-ibig, ngayoy tila nagiging kulungan ng alaala. Naalala niya si Arjun, kung paano nito napapatawa ang lahat, kahit sa gitna ng problema. Kung paano naging sentro ng lahat ng mabuti ang presensya niya. At sa sandaling iyon, alam ni Sarah, may mga bagay na kailangang harapin, bago tuluyang lamunin ng dilim ang lahat. At si Rohan, mabait, maloko at puno ng sigla. Noon, siya ang batang laging masigla at mausisa. Laging gustong tuklasin ang mundo sa paligid niya. Pero nagbago ang lahat 6 na buwan na ang nakalipas nang si Arjun ay pumanaw sa isang aksidenteng kalsada. Isang biglaang banggaan sa gitna ng bihirang ulan sa kanilang tahimik na bayan. Nang dumating ang balita, parang binagsakan si Sarah ng isang napakabigat na mundo. Nawala ang hininga niya, nalito at para siyang nalunod sa kalungkutan. Sa mga sumunod na linggo, halos hindi niya maalala kung paano siya nakabangon araw-araw. Mga kaibigan ang nagdala ng pagkain, mga kapitbahay ang nagpaabot ng pakikiramay. Pero walang nakapuno sa puwang sa dibdib niya. Walang nakatahimik sa katahimikan ng pagkawala. Si Rohan, mas matindi ang naging epekto sa kanya. Noong una, hindi siya humihiwalay kay Sarah. Parang gusto niyang hanapin ang kaunting kapanatagan sa mga yakap ng ina. Pero paglipas ng panahon, unti-unting nagbago ang lungkot. Naging masalimuot, mas mabigat, at mas mahirap intindihin. Tumigil siyang magsalita tungkol kay Arjun. Unti-unti siyang lumayo hanggang sa parang anino na lang siya ng batang dating kilala ni Sarah. Napabuntong hininga si Sarah. Hinaplos ang buhok na gusot sa pagod. Hindi siya pwedeng magpatuloy ng ganito. Kailangan ng pagbabago. Pero paano? Paano mo aayusin ang pusong basag sa sobrang sakit? Narinig niya ang mahinang ugong ng mga sasakyan sa labas. Paalala na ang mundo ay tuloy-tuloy pa rin, kahit siya ay tila natigil. Napaisip siya, may ibang taong nakakaramdam din kaya ng ganitong pagkakulong? Hindi dahil sa pader o rehas, kundi dahil sa bigat ng sitwasyong hindi mo kayang baguhin. Hindi ganito dati. Dati, puno ng liwanag at tawa ang bawat araw nila. Naalala ni Sarah ang mga tamad na linggo. Nagluluto sila ni Arjun ng pancake habang tumatakbo si Rohan sa paligid. Kunwari ay superhero na nagliligtas ng mundo. Pagkatapos, sabay-sabay silang kakain,
May mga talsik ng syrup at tawa na umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Si Arjun ang haliging bumubuo sa pamilya nila. Palaging kalmado, positibo, at nagbibigay balanse sa pagiging maingat ni Sarah. Tuwing nag-aalinlangan siya sa sarili, lagi siyang sinasabihan nito, "Kaya mo yan, ang galing mo." Sabay halik sa noo niya. At si Rohan laging nakasunod sa ama niya, parang anino. Sobrang paghanga niya rito. Tuwing may inaayos si Arjun sa bahay, laging kasama siya. Gumagawa ng pugad ng ibon, nagtatanim ng puno, o nag-aayos ng lumang bisikleta. Ang panoorin silang dalawa ay isa sa pinakamaligayang bagay para kay Sarah. Doon niya naaalala kung bakit siya na-in love kay Arjun. Hindi lang siya asawa, kaibigan, kakampi, at inspirasyon. Pero ngayong wala na si Arjun, tila nag-iba ang lahat. Si Sarah ay hirap nang panatilihin ang dati niyang pasensya. Ang mga simpleng gawain, paggrocery, pagtuturo ng aralin, ay tila mabibigat na laban. Madalas siyang magalit sa maliliit na bagay, tapos kakainin ng guilt pagkatapos. Para bang nilamon siya ng kalungkutan at wala nang natitirang puwang para sa iba. Nang pagnilayan niya, doon niya napagtanto. Halos agad pagkatapos ng pagkawala ni Arjun, nagsimulang mabasag ang lahat. Si Rohan ay unti-unting nag-iba. Noong una, maliliit na bagay lang. Ayaw kumain ng hapunan. Lumiliban sa klase. Gumagala ng hindi nagpapaalam. Akala ni Sarah, normal lang yon. Isang paraan lang para harapin ang dalamhati. Pero kalaunan, may mga bagay na hindi na niya kayang ipagsawalang bahala. Tulad ng gabing nahuli niyang kinakalikot ni Rohan ang telepono niya. Nagtatanong kung sino raw ang kausap niya o yung mga pagkakataong parang masyado itong malapit sa kanya na parang binabantayan siya. Hindi naman marahas pero sapat para maramdaman niyang may mali. Unti-unti, kinain ng takot at pag-aalala ang loob ni Sarah. Pero pinipilit niyang maniwala na lilipas din ito, na kailangan lang ng oras, ng pagmamahal, ng pag-unawa. Babalik din ang dati niyang anak. Yun ang sabi ng lahat. 'Di ba? Pero ngayong gabi, habang nakaupo siya sa dilim ng kusina at paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip niya ang mga sinabi ni Rohan, tuluyang pumasok sa isip niya ang katotohanan. Hindi ito normal. At hindi ito mawawala kung patuloy siyang mananahimik. Pagsapit ng umaga, ramdam ni Sarah ang bigat ng puyat at pagod. Wala siyang tulog. Paulit-ulit niyang iniisip ang bawat salita ng anak. Hindi na siya mapakali. Kailangang may makausap siya, kahit sino na makakaintindi. Ang unang pumasok sa isip niya ay si Anaiya. Magkaibigan sila mula pa kolehiyo. Magkasama sa puyatan, kape at kwentuhan. Sa lahat ng unos, hindi siya iniwan ni Anaiya. Noong pumanaw si Arjun, siya ang unang kumatok sa pinto. May dalang pagkain at yakap. Hanggang ngayon, regular pa rin itong kumukusta sa kanya. Huminga ng malalim si Sarah at kinuha ang telepono. Tinawagan niya si Anaiya. 2 ring lang at sumagot na ito. "Uy, stranger!" Masiglang bati ng kaibigan, puno ng sigla ang boses. "Anya, kailangan kong makausap." Agad na sabi ni Sarah bago pa siya makapagdalawang isip. May panginginig ang tinig niya, halatang nagpipigil ng luha. Tahimik sandali sa kabilang linya. Pagkatapos, malumanay na sabi ni Anaiya, "Sige, simulan mo sa umpisa." At nagsimula si Sarah. Ikinuwento niya ang lahat, ang mga pagtatalo, ang mga gabing hindi sila magkaintindihan, ang mga sandaling natatakot siya sa mga pagbabago ni Rohan. Habang nagsasalita, bumuhos ang luha niya. Nanginginig ang kamay. "Oh, Sarah!" Mahina ngunit puno ng pag-aalala ang tinig ni Anaiya. "Bakit hindi mo agad sinabi?" "Hindi ko kayang aminin," sagot ni Sarah, pinupunasan ng luha sa pisngi. "Sinasabi ko sa sarili ko na bahagi lang to ng pagdadalamhati na lilipas din. Pero ngayon, naputol ang boses niya. Nabalot ng emosyon. "Sarah,
Mariin na ngunit mahinahong sabi ni Anaya. Kung hindi ka na komportable dyan, kung natatakot ka, umalis ka muna. Pumunta ka rito. Hindi mo kailangang harapin tumag-isa tahimik si Sarah. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang may liwanag sa dulo ng lahat ng gulong ito. Isang paalala na may mga taong handang makinig, tumulong at umalalay kahit sa pinakamadilim na gabi. Pag-iisipan natin, tunang magkasama. Nabigla si Sarah sa alok na yon. Bahagyang tumigil ang paghinga niya. May bahagi sa kanya na gustong tumanggi. Gustong ipakitang kaya pa niyang harapin ang lahat mag-isa. Pero may isa pang tinig sa loob niya, isang matagal nang napagod sa bigat ng lahat, na mahinang bumulong. Baka hindi kahinaan ang humingi ng tulong. Baka yun mismo ang paraan para makaligtas. Mag-iimpake ako, mahina niyang sabi. Sa wakas nakapagpa siya. Pero kailangan kong maging maingat. Kapag nalaman niya, hindi niya malalaman, sagot ni Anaya, mariin at mahinahon. Sisiguraduhin nating ligtas ka. Basta mangako ka lang. Alagaan mo ang sarili mo, Sarah. Sobra ka nang nagsakripisyo para sa inyong dalawa. Tahimik na tumango si Sarah, kahit alam niyang hindi siya nakikita sa kabilang linya. Salamat, bulong niya. Halos hindi marinig. Salamat sa lahat. Pagkababa ng telepono, dahan-dahang dumapos sa kanya ang pakiramdam ng kapanatagan. Isang desisyon na matagal niyang tinakbuhan, ngunit ngayon ay tila tama na. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, pinayagan niyang isipin ang isang kinabukasang malaya, isang buhay na hindi na kailangang mabuhay sa takot. Hindi magiging madali. Masasaktan siya sa pag-alis. Pero mas sisirain siya kung mananatili pa. Habang dumarating ang takip silim, tahimik siyang kumilos sa loob ng bahay, nag-impake ng mga mahahalagang gamit sa isang lumang duffel bag. Bawat tunog ng sahig ay parang kalabog sa dibdib niya. Bawat anino ay tila gumagalaw, pero hindi siya tumigil. Ang kaunting pag-asang mayroon siya ang nagtutulak sa kanya. Ang pag-asang sa labas ng dilim, may liwanag pa ring naghihintay. Tahimik ang buong bahay habang naglalakad siya sa mga pamilyar na silid. Bawat hakbang ay maingat, bawat galaw ay planado. Mababaw ang paghinga niya at ang pandinig niya ay tila mas malinaw sa bawat langit-ngit ng kahoy at pagaspas ng damit. Parang siya'y bisita sa sariling tahanan. Parang magnanakaw na ninanakawan ang sarili ng buhay na minsan niyang minahal. Pero wala siyang ibang pagpipilian. Ang manatili ay katumbas ng pagsuko at hindi pa siya handang sumuko. Dumaan muna siya sa sala. Iniiwasan ang bahagi ng sahig na laging umuungol kapag nadadaanan. Sinuri niya ang mga istante. May nakatagong ekstrang susi ng kotse. Lumang pitakang may ilang perang papel. Maliit na bagay. Pero para kay Sarah, iyon ay simbolo ng bagong simula. Pagkatapos, dumiretso siya sa kwarto. Maingat niyang binuksan ang pinto para hindi umingit ang bisagra. Sa isip niya, narinig niya ang tinig ni Rohan. Hindi natin kailangan ng iba, Ma'am. Napapikit siya. Pinilit itaboy ang alaalang iyon. Hindi ito ang oras para sa guilt o takot. Oras ito para kumilos. Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ang aparador at kinuha ang lumang bag. Mabilis siyang nag-impake. Ilang pares ng pantalon, mga sweater, medyas at ilang pirasong damit. Wala siyang kinuha ni isang sentimental na bagay. Walang litrato, walang alaala. Alam niyang mas mabigat ang pagbitbit ng nakaraan kaysa sa anumang bagahe. Habang sinasara ang zipper, napatingin siya sa mesita sa tabi ng kama. Nandoon pa rin ang singsing ni Arjun, hindi nagalaw mula ng araw na mawala ito. Sandali siyang natigilan. Naisip niyang isama ito, pero may pumigil. Marahil dahil alam niyang ang pagkapit sa nakaraan ay hindi makakatulong sa ngayon. Sa halip, pabulong siyang nagpaumanhin. Patawad, Arjun. Hindi ko na kayang ayusin ito. Pagkatapos tumalikod siya. Ang pinakamasakit na bahagi ay ang huli.
ang pagtingin kay Rohan. Tumayo siya sa labas ng silid ng anak. Pinakiramdaman ang hinga nito. Tahimik. Binuksan niya ng bahagya ang pinto. Dumampi sa mukha ng anak ang liwanag ng buwan, nagbibigay ng mapayapang anyo. Ang batang minsang puno ng saya, ngayoy mukhang tahimik at inosente sa pagtulog. Ang hirap isipin na siya rin ang dahilan kung bakit kailangan niyang umalis. Gusto niyang lumapit. Halikan sa noo at ibulong, "Mahal kita." Gusto niyang ipaliwanag na ginagawa niya ito para sa kanilang dalawa. Pero natatakot siyang magising ito at masira ang lahat. Kaya dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Bawat pulgada ay parang pumutol ng isang bahagi ng puso niya. "Patawad!" bulong niya habang umaatras. "Sana maintindihan mo balang araw." Paglabas niya ng bahay, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Parang sampal sa mukha, nagpabalik ng diwa. Lumingon siya, inaasahang maririnig ang boses ni Rohan, pero tahimik ang buong bahay. Ang mga bintana nito'y tila mga matang walang buhay na nakamasid lang sa kanya. Nakita niya ang kotse sa driveway, kumikislap sa ilalim ng ilaw sa poste. Mabilis siyang tumakbo papunta roon. Nanginginig ang kamay habang kinakapkap ang susi. Bawat pag-click ng lock ay parang kulog sa tahimik na kalye. Kinabahan siyang baka magising ang buong kapitbahayan. Sa wakas, nabuksan niya ang pinto at mabilis na pumasok. Saglit siyang napahinga. Hawak ang manibela na parang iyon lang ang kayang kumapit sa kanya sa realidad. Sa isip niya sunod-sunod ang tanong. Paano kung magbago ang isip ni Anaiya? Paano kung malaman ni Rohan kung saan siya pupunta? Paano kung mahuli siya bago makaalis? Pero naalala niya ang mga salitang binitiwan ni Anaiya. Sapat na ang bigat na binuhat mo para sa inyong dalawa. Paulit-ulit itong umaling-awngaw sa isip niya. Iyon ang naging lakas niya. Huminga siya ng malalim, kinabig ang susi at pinaandar ang kotse. Umungol ang makina at sa tunog na iyon, parang may pumutok na tanikala sa loob niya. Dahan-dahan niyang inatras ang sasakyan, tumingin sa salamin, handang bumitaw sa lahat. Nang makalabas siya sa kalsada, wala nang ibang narinig, kundi ang ingay ng gulong sa semento at tibok ng sariling puso. Tahimik ang bayan, tulog ang mga bahay, kumikislap lang ang mga poste. Habang nagmamaneho, puting-puti ang mga kamao niya sa pagkakahawak sa manibela. Bawat anino ay parang may kahulugan. Bawat tunog ay tila paalala ng takot na gusto niyang takasan. Pero hindi siya tumigil. Pagdating niya sa highway, bahagya siyang nakahinga. Habang lumalayo sa bahay, pakiramdam niya ay nababawasan din ang bigat na dala niya. Pero hindi pa siya panatag. Hindi pa hanggang makapasok siya sa ligtas na tahanan ni Anaiya. Nakatira si Anaya sa dulo ng bayan, sa isang maliit pero maaliwalas na apartment sa itaas ng panaderya. Habang umaakyat siya sa hagdan, naamoy niya ang tinapay na bagong hurno. Nanginginig pa rin ang mga tuhod niya sa pagod. Pagdating sa itaas, hindi pa siya nakakatok nang bumukas ang pinto. Nandoon si Anaiya, nakapantulog, gising pa, may halong ginhawa at pag-aalala sa mukha. "Salamat sa Diyos!" sabi nito, sabay yakap kay Sarah. "Nag-aalala na ako." Tuluyan nang bumigay si Sarah. Niyakap niya ng mahigpit ang kaibigan at doon na siya tuluyang huminga. Bumuhos ang luha, kasama ng lahat ng takot at bigat na pinipigilan niya sa loob ng maraming buwan. Hinaplos ni Anaiya ang buhok niya. Walang salita. Puro yakap at pag-unawa. Nang humupa ang lahat, bumitaw si Sarah, basang-basa ng luha at namumula ang mata. "Pasensya na," hikbi niya. "Hindi ko na alam ang gagawin ko." "Wala kang dapat ipagpaumanhin," sagot ni Anaiya. Mahinahon ngunit matatag. "Ligtas ka na rito. You're safe here." Yun lang ang mahalaga. Mainit at nakakaaliw ang pakiramdam sa loob ng apartment. May mga muebleng hindi magkatugma, pero tila may sariling kwento
at mga makukulay na unan na nakakalat sa sopa. Isang lampara lang ang nagbibigay liwanag, ngunit sapat yon para maging maaliwalas at ligtas ang buong lugar. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, nakahinga si Sarah ng maluwag. Maingat siyang inalalayan ni Anaya papunta sa sopa at iniabot sa kanya ang isang tasa ng mainit na tsaa. "Inumin mo muna ito," mahinahon nitong sabi. "Pagkatapos, saka tayo mag-uusap." Habang humihigop si Sarah, unti-unting nabawasan ang paninikip ng dibdib niya. Napatingin siya sa paligid. Ang bookshelf na puno ng mga nobela, ang mga lumang litrato nila noong kolehiyo, at ang maliit na halamang nasa gilid ng bintana na halos mahulog na sa sobrang tabingi. Ang lahat ng iyon ay tila sumisigaw ng isang salita, kanlungan. At sa sandaling iyon, pinayagan ni Sarah ang sarili niyang maniwala. Baka nga, dito siya muling makapagsisimula. Nang medyo kumalman na siya, umupo si Anaya sa silyang nasa tapat niya, seryoso ang muka. "Kwento mo sa akin lahat," mahinahon niyang sabi. "Mula sa simula." At ganun nga ang ginawa ni Sarah. Ikinuwento niya ang lahat. Ang mga buwang puno ng pagtatalo, ang mga gabing di matapos-tapos na argumento, at ang unti-unting pag-iba ng ugali ni Rohan, kung paanong naging mas mapanghawak ito, mas kontrolado, na para bang pag-aari siya. At sa wakas, binigkas niya ang katotohanang matagal niyang ikinimkim. Hindi na niya ako tinitingnan bilang ina. Parang iba na tahimik na nakinig si Anaya. Walang putol, walang tanong. Nakakunot ang noo, nakatuon ang pansin. Nang matapos si Sarah, dahan-dahan itong yumuko pasulong. Pinagsalikop ang mga kamay. "Sarah, hindi mo kasalanan ito," mariin niyang sabi. "Wala kang ginawa para magdulot nito. Pareho kayong nawala noong mawala si Arjun. Pero yung paraan ng pagharap ni Rohan, hindi iyon normal. Kailangan niya ng tulong." Propesyonal na tulong tumango si Sarah. Halos pabulong habang pumapatak muli ang luha. "Alam ko. Pero paano ko siya mapapaintindi? Paano ko siya matutulungan?" "Hindi mo responsibilidad yan," sagot ni Anaya, banayad pero matatag. "Ang tungkulin mo ngayon ay alagaan ang sarili mo. Sinubukan mo na, lahat na, pero hindi mo siya kayang ayusin mag-isa." Masakit marinig, pero totoo. Unti-unting tinanggap ni Sarah ang bigat ng katotohanang iyon. Hindi na siya maaaring bumalik. Hindi ngayong gabi. Hindi kailanman. "Bukas, tatawag ako sa isang counselor," sabi ni Anaya. "Tutulungan ka naming magplano kung ano ang susunod. Pero ngayong gabi, magpahinga ka muna." Ligtas ka rito, tumango si Sarah, ramdam ang pasasalamat sa dibdib niya. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, hindi na niya kailangang akuin ang lahat ng bigat mag-isa. May kasama na siyang handang tumulong. Inihatid siya ni Anaya sa guest room at marahang tinakpan ng kumot. Parang isang batang kailangan ng yakap. Ipininid ni Sarah ang mga mata. Pagod na pagod. At sa wakas, tumating ang tulog. Payapa, walang bangungot. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakatulog siyang may kasamang kapayapaan. Pagsikat ng araw, pumasok ang sinag ng umaga sa kwarto, tumatama sa mukha ni Sarah sa pamamagitan ng manipis na kortina. Dahan-dahan siyang nagising, mabigat pa rin ang katawan, pero mas malinaw ang isip. Sandaling nakalimutan niya kung nasaan siya, hanggang sa naamoy niya ang banayad na halimuyak ng lavender, at narinig ang mahinang ugong ng mga sasakyan sa labas. Pagbangon niya, bumalik lahat ng alaala, ang pagtatalo, ang pag-alis, at ang ligtas na pagdating sa bisig ng kanyang kaibigan. Parang panaginip, pero alam niyang totoo. Lumabas siya at nakita si Anaya na gising na. Nakaupo sa mesa, may hawak na kape. Pagkakita sa kanya, ngumiti ito ng marahan. "Magandang umaga," sabi ni Anaya. "Kumusta ang pakiramdam mo?" Nag-atubili si Sarah bago sumagot.
Pagod pa rin, pero mas magaan. Mas malinaw, huminga siya ng malalim. Pero kasabay nyon, may guilt pa rin. Parang iniwan ko siya, iniabot ni Anaya ang kamay at hinawakan ang kamay ni Sarah. Hindi mo siya iniwan, Sarah. Iniligtas mo ang sarili mo. At malaking pagkakaiba yon, pero si Rohan? Halos pabulong ni Sarah. Mag-isa na siya. Nasasaktan. Ano nang mangyayari sa kanya? Hindi mo na kontrolado yon, sagot ni Anaya. Ang kailangan niya ay tulong mula sa mga taong may kakayahang gabayan siya. Hindi mo na kailangang pasanin iyon mag-isa. Binigay mo na lahat, pagmamahal, oras, pag-unawa. Pero minsan, ang pagbitaw ang tanging paraan para pareho kayong makabangon. Masakit, pero totoo. Tumango si Sarah, pinipilit tanggapin ang katotohanan iyon. Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Sa kaloob-looban niya, gusto pa rin niyang bumalik. Gusto niyang yakapin si Rohan at sabihing ayos lang ang lahat. Pero alam niyang kung babalik siya, pareho lang silang masasaktan. Samantala, sa bahay na iniwan niya, nagising si Rohan. Akala niya, karaniwan lang na umaga. Tahimik. Wala pang ingay ng mga tasa o boses mula sa kusina. Bumaba siya, medyo groggy, pero agad niyang napansin. May kakaiba. Tahimik ang kusina. Nandoon pa ang tasa ng kanyang ina. Malamig na. May nakatagilid na upuan at sa gitna ng mesa may nakatiklop na papel. Kinuha niya ito. Nanginginig ang mga daliri habang binubuksan. Kilala niya agad ang sulat kamay ni Sarah. Rohan, patawad. Hindi ko na kayang manatili. Mahal kita higit sa lahat, pero pareho tayong nangangailangan ng tulong. Sana balang araw, maintindihan mo kung bakit ako umalis. Ma'am, lumabo ang paningin ni Rohan sa luha. Binasa niya ng paulit-ulit, parang naghahanap ng ibang kahulugan, ng dahilan kung bakit. Hindi ba malinaw ang sinabi niya kagabi? Hindi ba't kailangan niya ito? Sumabog ang galit sa dibdib niya. Paano niya nagawa to? Bulong niya. Pagkatapos ng lahat, ganito lang. Pinunit niya ang papel at itinapon. Pero sa dulo, bumagsak lang siya sa silya, hawak ang ulo, umiiyak ng walang tunog. Galit, lungkot, pagkalito, lahat nagsama-sama. Hanggang sa tuluyang manghina at mapalitan ng kawalan. Tahimik siyang nakaupo roon, parang nawala ng direksyon. Sino siya ngayon kung wala ang ina niya? Ano pang silbi ng lahat? Habang lumilipas ang oras, paulit-ulit niyang inaalala ang mga salitang binitiwan nila. Ang mga gabing pinilit niyang paniwalaing sapat na silang dalawa. Pagsapit ng gabi, desperado na siya. Hinanap niya sa telepono ang pangalan ng ina, pero alam niyang walang sagot. Sa huli, napahinto siya sa isang pangalan. Anaya. Kung may nakakaalam kung nasaan si Sarah, siya iyon. Mabilis niyang pinindot ang tawag. 3 ring lang, voicemail agad. Hi, this is Anaya. Please leave a message. Siyempre, bulong ni Rohan, galit at lungkot na magkasama. Siyempre hindi mo sasagutin. Nilapag niya ang telepono ng madiin. Tumawa siya, pero mapait. Akala niyo ligtas kayo, no? Akala niyo pwede niyo akong kalimutan. Tumingin siya sa paligid ng tahimik na bahay, at sa gitna ng lahat ng galit at kirot, isang bagay lang ang malinaw. Hindi pa siya handang bumitaw. Mali siya. Tumayo si Rohan ng biglaan, mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang panga, puno ng determinasyon. Kung gusto nilang maglaro ng ganitong klase ng laro, sige, handa siya. Hahanapin niya sila, gaano man katagal, ano man ang kapalit. Ibabalik niya ang kanyang ina, anuman ang mangyari. Sa apartment ni Anaya, unti-unting sinasanay ni Sarah ang sarili sa bago niyang realidad. Hindi ito madali. Bawat kaluskos sa labas ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Bawat katok sa pinto ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Pero sa paglipas ng mga araw, unti-unti siyang nasasanay. Tinutulungan niya si Anaya magluto, magtupi ng mga labahin, at paminsan-minsan ay lumalabas para maglakad-lakad sa paligid. Mga simpleng gawain lang.
Pero sapat para ipaalala sa kanya na tuloy pa rin ang buhay. Kahit pakiramdam niya ay huminto na ang mundo. Isang hapon, habang umiinom sila ng tsaa sa balkonahe, dahan-dahang binuksan ni Anaya ang paksang matagal na nilang iniiwasan. Naisip mo na ba kung ano ang susunod mong gagawin? Tanong niya maingat. Napabuntong hininga si Sarah at marahang ibinaba ang tasa. Hindi ko alam. Alam kong hindi ako pwedeng bumalik. Hindi pa, kahit gusto ko. Pero bukod doon, napahinto siya. Waring naliligaw sa sariling isipan. Parang nawala ako. Kung hindi na ako si Rohan's mom, kung wala na si Arjun, sino na ako? Ngumiti si Anaya, banayad ngunit matatag. Ikaw pa rin yan, Sarah. Hindi ka nawala. Nagbago lang ang papel mo sa buhay, pero ikaw pa rin yung taong may puso, may tapang. Karapatan mong magdalamhati, magpahinga, at magsimula ulit. Lahat ng pinagdaanan mo. Deserve mong gumaling. Tumama ng malalim sa puso ni Sarah ang mga salitang iyon. Matagal na niyang inisip na ang pagkatao niya ay nakatali sa pagiging asawa ni Arjun at ina ni Rohan. Nang mawala sila, para bang nawala rin siya. Pero marahil, panahon na para hanapin muli ang sarili, ang bahagi niyang matagal nang nakabaon sa mga taon ng sakripisyo. Siguro, gusto kong kumausap ng profesional, biglang sabi ni Sarah. Medyo nagulat din siya sa sariling pahayag. Baka pwedeng makatulong ang therapist para maayos ko tong gulo sa isip ko? Naliwanagan ang mukha ni Anaya. Magandang ideya yan. Maghahanap ako ng mga counselor dito malapit. Ako na bahala magpa-schedule. Salamat! Mahina ngunit taos-puso ang sagot ni Sarah. Sa lahat! Umiling si Anaya at ngumiti. Huwag mo nang banggitin yan. Alam kong gagawin mo rin yan para sa akin. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa katahimikan ay may unawaan. Hindi kailangan ng salita para maramdaman ang pagkakaibigan. Sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, nakaramdam si Sarah ng pag-asa. Maliit pa lang, ngunit totoo. Pagdating sa opisina ng therapist, bumungad sa kanya ang maliit ngunit maaliwalas na silid. Maliwanag ngunit kalmado ang ilaw at ang mga dingding ay pininturahan ng mapusyaw na asul. Amoy lavender ang paligid at may larawan ng bundok sa mesa, tila paanyaya sa kapayapaan. Naupo si Sarah sa malambot na upuan, mahigpit ang kapit ng mga kamay sa tuhod. May halong kaba at alinlangan, pero naroon din ang kagustuhang magsimula. Dumating si Dr. Patel, isang babaeng nasa katanghaliang gulang na may mabait na mga mata at ngiting nakakaalis ng takot. Salamat sa pagpunta, Sarah. Mahinahon niyang simula. Alam kong hindi ito madali. Hindi talaga, sagot ni Sarah. Halos pabulong. Hindi ko nga alam kung saan ako magsisimula. Walang problema, tugon ng doktora. Gagawin natin ito dahan-dahan. Sabihin mo lang kung ano ang nagdala sa'yo rito. At nagsimula si Sarah magkuwento. Tungkol sa mga sigawan, mga gabing walang tulog, at kung paanong unti-unting naging nakakakulong ang buhay niya kay Rohan. Habang nagsasalita, bumigat ang dibdib niya, lalo na nang banggitin ang pag-alis. Parang iniwan ko siya, hikbi niya, pinupunasan ng luha. Kailangan niya ako, pero tumakbo ako. Tahimik lang si Dr. Patel habang nakikinig. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya, marahan ngunit buo. Ang pag-alis sa isang sitwasyong hindi naligtas ay hindi kahinaan, Sarah. Isa yang uri ng tapang. Hindi mo siya pinabayaan, iningatan mo lang din ang sarili mo. At yan ay hindi kabawasan sa pagiging ina. Isa yang tanda na tao ka na payuko si Sarah. Paano kung hindi niya ako mapatawad? Paano kung tuluyan ko na siyang nasira? Ang pagpapatawad ay proseso, paliwanag ni Dr. Patel. Para sa kanya at para rin sa'yo. Pero sa ngayon, ang pinakamahalaga ay gumaling ka muna. Kapag maayos ka na, saka mo pag-isipan kung ligtas pang muling makipag-ugnayan. Tumagos sa puso ni Sarah ang mga salitang iyon. Sa unang pagkakataon, naisip niyang marahil
Ang pagpili sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Isa itong paraan ng paghilom. Samantala, habang unti-unting bumabangon si Sarah, abala naman si Rohan sa sariling paghahanap. Bawat larawan, bawat lumang usapan, sinusuri niya, nagbabaka sakaling makakita ng pahiwatig kung saan nagtago ang kanyang ina. At sa huli, iisa lang ang direksyong naiisip niya, si Anaiya. Kahit hindi sinasagot ng babae ang mga tawag niya, ramdam niyang may alam ito. Kaya isang malamig na hapon, nagpunta siya sa gusali ni Anaiya. Nakatago ang mukha sa hood ng jacket, nanginginig sa kaba habang umaakyat sa hagdan. Pagdating sa pinto, kumatok siya ng mariin. Sa loob, napatigil si Anaiya sa kalagitnaan ng pag-uusap nila ni Sarah. Silip sa butas ng pinto, si Rohan. "Huwag mong buksan," pakiusap ni Sarah. Nanginginig ang tinig. "Please, hindi siya pwedeng makaalam na nandito ako." Tumango si Anaiya, kinakalma ang sarili. Marahang binuksan ang pinto, iniwan ang chain lock. "Anong ginagawa mo rito, Rohan?" Tanong niya malamig, ngunit mahinahon. "Kailangan kong makausap si Mama." Sagot ng binata, puno ng tensyon. "Nasaan siya?" "Wala akong alam," sagot ni Anaiya. Pilit pinapatatag ang boses. "Hindi siya nakipag-ugnayan sa akin." "Sinungaling ka." Singhal ni Rohan, nanginginig sa galit. "Hindi niya magagawang mawala nang hindi sinasabi sa'yo." "Pasensya na, Rohan," tugon ni Anaiya. Matatag pa rin. "Pero kahit alam ko man, hindi ko sasabihin. Hindi ito tungkol sa pagtatago. Tungkol ito sa kaligtasan niya." Tahimik lang si Rohan sandali. Mariing nakatingin. Hanggang sa tuluyang bumigay, tumalikod siya at umalis ng walang salita. Malakas na isinara ang pinto ng hagdanan. Pagkasara ng pinto, napaupo si Sarah sa sofa, nanginginig. "Alam niya," mahina niyang sabi. "Alam niyang nandito ako." Umiling si Anaiya, sabay yakap sa kanya. "Wala siyang kasiguraduhan. Huwag kang matakot. Ligtas ka rito." At sa sandaling iyon, kahit may kaba pa rin, ramdam ni Sarah ang maliit na liwanag ng pag-asa, isang panibagong simula na unti-unting nabubuo. Ligtas muna tayo sa ngayon. Pero habang lumilipas ang mga oras, hindi mapigilan ni Sarah ang kabang bumabalot sa kanya. Alam niyang hindi basta-basta susuko si Rohan. At iyon ang mas nakakatakot, ang determinasyon ng anak na minsan ay minahal niya ng buong puso. Kahit may takot na mahuli siya, pinilit ni Sarah na magpatuloy sa pagbangon. Sa tulong ni Dr. Patel, dahan-dahan niyang hinarap ang mga damdaming matagal niyang itinago. Ang pagdadalamhati sa pagkawala ni Arjun, ang guilt sa pag-iwan kay Rohan, at ang hiya sa kung paano naging komplikado ang relasyon nilang mag-ina. Bawat session ay mabigat, parang muling binubuksan ang mga sugat na halos maghilom na. Pero sa bawat luha at pag-amin, may kaunting ginhawang sumisilip. Parang may sinag ng pag-asa sa dilim. Isang araw, sa gitna ng masinsinang pag-uusap, tinanong siya ni Dr. Patel, "Subukan mong isipin, Sarah, 5 taon mula ngayon. Paano mo gustong makita ang sarili mo kung magiging maayos ang lahat?" Sa una, hindi makasagot si Sarah. Parang wala siyang nakikitang hinaharap, puro lang pagbangon at paghinga. Pero nang hayaan niyang mangarap ng kaunti, may mga larawang nabuo sa isip niya. Tumutulong siya sa isang community center, muling nagpipinta, at marahil nagkakaroon ng bagong mga kaibigan. "Paano naman si Rohan?" tanong ni Dr. Patel ng marahan. "Nakikita mo ba siya sa hinaharap na yan?" Tumigil si Sarah, nangingirot ang lalamunan. "Gusto kong maniwala na maaayos din kami balang araw," mahinahon niyang sabi. Pero hindi pa ngayon. Hindi habang hindi pa siya humihingi ng tulong. "Sa ngayon, kailangan ko munang alagaan ang sarili ko." Tumango si Dr. Patel, may nangiti ng pag-unawa. "Yan ang tamang hakbang. Tandaan mo, Sarah, ang paghilom ay hindi tuwid na daan.
May mga araw na atras, may mga sandaling matatakot ka ulit. Pero ang katotohanang ginagawa mo to, yan na mismo ang lakas. Nabuhayan si Sarah. Muling bumalik ang sigla sa kanya. Sumali siya sa isang art class at muling nadama ang ligaya sa bawat pintura at kulay. Nag-volunteer siya sa isang animal shelter, kung saan natagpuan niyang nakakaaliw ang pagtulong sa iba. At kahit namimiss pa rin niya si Rohan, paulit-ulit niyang pinaaalala sa sarili. Ang distansya ay hindi pag-abandona. Ito ay paraan ng pagligtas. Lumipas ang ilang linggo. Isang hapon, habang palabas si Sarah mula sa isang kafe, isang pamilyar na boses ang biglang tumawag sa kanya. "Ma'am!" Napatigil siya, parang tumigil ang oras. Nang lumingon siya, nakita niya si Rohan. Maputla, pagod, ngunit determinado. Dumikit ang lamig sa kanyang balat. Pinilit niyang manatiling kalmado kahit nanginginig ang kamay. "Rohan," mahinahon niyang sabi, "anong ginagawa mo rito?" "Hinahanap kita, ma." Hingal niyang tugon. "Saan ka ba nagpunta? Bakit mo ako iniwan? Hindi mo ba alam kung gaano kita kailangan?" Namasa ang mga mata ni Sarah, pero hindi siya umurong. "Umalis ako kasi kailangan kong protektahan ang sarili ko." Mariin niyang sagot. "Hindi mo na ako nakikita bilang nanay mo, Rohan. Nakikita mo na ako bilang ibang tao. Isang bagay na hindi tama." "Hindi totoo yan!" Sigaw ni Rohan. Halos maputol ang boses. "Mahal kita, ma. Gusto ko lang tayong dalawa ulit." Gaya ng dati, pinilit ni Sarah ngumiti kahit basag ang tinig. "Gusto ko rin yan, anak. Pero hindi ganito. Hindi habang hindi mo inaayos ang sarili mo. Kailangan mong humingi ng tulong. Kay counselor, therapist, kahit kanino. Gawin mo yan hindi lang para sa akin, kundi para sa'yo." Tahimik si Rohan. Matagal. Kita sa mukha niya ang labang hindi niya maipaliwanag. Galit, lungkot, pagkalito. Paglaon, dahan-dahan siyang tumango. "Sige," mahinang sabi niya. "Susubukan ko. Pero babalik ka ba balang araw?" Napalunok si Sarah, nangingilid ang luha. "Hindi ko alam kung kailan, Rohan. Pero ito ang sigurado ko, mahal na mahal kita." Lagi tumalikod siya at naglakad palayo. Naiwan si Rohan sa gitna ng kalsada. Nakatingin hanggang sa tuluyang mawala ang anino ng ina sa tao. Isang luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Sa unang pagkakataon, naunawaan niya, ang totoong pag-ibig ay hindi pag-aari, kundi ang kakayahang palayain. Makalipas ang ilang araw, balot ng halo-halong emosyon si Sarah. May bahagyang pag-asa. Baka nga tuparin ni Rohan ang pangako niyang humingi ng tulong. Pero kasabay nito, may takot pa rin na baka isa lang yung pangakong dala ng sakit ng sandali. Napansin ni Anaya ang pagbabago. "Parang tahimik ka nitong mga araw," sabi niya isang gabi, habang umiinom sila ng tsaa. "Ayos ka lang ba?" Matagal bago sumagot si Sarah. "Nakita ko si Rohan," wika niya, halos pabulong. Lahat bumalik, yung guilt, yung takot, yung pagmamahal. Hindi ko alam kung tama pa rin ang ginawa ko. Hinawakan ni Anaya ang kamay niya. "Normal lang yan, Sarah. Hindi ka naman bato. Pero tandaan mo yung sinabi ni Dr. Patel. Ang paghilom, dahan-dahan yan. Hindi mo kailangang ayusin ang lahat. Sa isang iglap alam ko," sagot ni Sarah, mahina. "Pero minsan naiisip ko, tama ba talaga ang pag-alis ko? Sapat na ba yon?" "Ang pag-alis," sagot ni Anaya, "ay hindi tungkol sa pagiging tama. Tungkol yon sa pagiging buhay. Binibigyan mo ng pagkakataon ang sarili mong gumaling. At binibigyan mo rin siya ng pagkakataong makita kung gaano niya kailangan ng tulong. At baka, sa oras na yon, matutunan niya kung paano magmahal nang hindi nasasaktan ang iba." Napangiti si Sarah, kahit may luha pa rin sa mata. May kaunting kapanatagan sa dibdib, kahit nananatiling mahirap magtiwala. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, naglalakad si Rohan sa ilalim ng malamlam na liwanag ng kalye. Paulit-ulit sa isip niya ang huling sinabi ni Sarah, ang tono, ang lungkot,
ang katotohanan. Sa unang beses, nakita niya ang ina hindi bilang pag-asa niya sa sarili, kundi bilang taong may sariling pangarap, takot at hangganan. Hanggang sa mapadpad siya sa harap ng isang pamilyar na gusali, ang opisina ni Dr. Mehta, ang therapist na binanggit ni Anaiya noon. Hindi niya talaga planong pumasok, pero naroon pa rin sa isip niya ang tinig ng ina. "Please, Rohan, magpatulong ka." Huminga siya ng malalim at sa wakas, tumawid siya sa pintuan. Isang maliit na hakbang, pero marahil ito na ang simula ng tunay na pagbabago. "Humingi ka ng tulong," iyon ang huli niyang sinabi. At ngayon, habang nakatayo sa harap ng pinto, paulit-ulit yung umuukit sa isipan ni Rohan. Hindi ba't utang niya iyon sa sarili niya? Hindi lang kay mama, kundi sa sarili niyang kalayaan. Huminga siya ng malalim at itinulak ang pinto. Isang banayad na ngiti ang sumalubong sa kanya mula kay Dr. Mehta. Kalmado ang tinig na tila agad nagpakalma sa kanya. "Salamat sa pagpunta, Rohan," sabi ng doktora habang itinuro ang upuan. "Ano ang nagdala sa'yo rito ngayon?" Sandali siyang natigilan. Paano ba niya ipapaliwanag ang unos sa loob niya, ang lungkot, ang pagkagumon, ang matinding pagnanais na may makakapitang koneksyon? Sa huli, pinili niyang maging totoo. "Umalis si mama," mahina niyang sabi. "At pakiramdam ko, kasalanan ko." Tumango si Dr. Mehta, hinayaan siyang magpatuloy. Sa simula'y mabagal at may halong pag-aalinlangan, pero kalaunay unti-unti siyang lumuwag. Inisata-isa ni Rohan ang mga tao ng sakit at kalituhan mula nang mamatay ang kanyang ama. Ikinuwento niya ang kawalan na iniwan ni Arjun, ang sobrang kapit niya sa ina, at ang unti-unting pagkasira ng linya sa pagitan ng pagmamahal at pagkalulong. "Parang naipit ako," bulong niya habang napapaluha. "Gusto kong bumalik sa dati pero alam kong hindi na pwede. Hindi kong ganito pa rin ako." Ngumiti si Dr. Mehta, mahinahon. "Matapang ka, Rohan. Mahirap ang pagbabago, lalo na kung kailangan mong bitawan ang isang taong mahal mo. Pero tandaan mo, minsan ang pagbitaw ay bahagi ng paglago. Ang pag-upo mo rito mo ngayon, ito na ang unang hakbang may." Kung anong liwanag na kumislap sa isip ni Rohan. Sa unang beses, pinayagan niyang isipin ang hinaharap, isang hinaharap na hindi nakatali sa sakit o pagkawalang direksyon. Isang hinaharap kung saan maari niyang muling makasama si Sarah, pero sa mas malusog at maayos na paraan. Lumipas ang mga linggo, naging buwan. Dahan-dahan, parehong nagsimula silang maghilom. Si Sarah, patuloy sa therapy kay Dr. Patel, natutong muling kilalanin ang sarili niya bilang higit pa sa pagiging ina. Lumubog siya sa trabaho bilang volunteer sa community center, nakahanap siya ng ligaya sa pagtulong, at sa muling pagtuklas sa mga bahagi ng sarili niyang matagal nang nawala. Samantala, si Rohan ay naging regular na pasyente ni Dr. Mehta. Hinarap niya ang magulong emosyon na nagtulak sa kanya noon. Mabagal ang simula, puno ng sakit at pagsuko. Pero sa pagdaan ng panahon, nagsimulang lumitaw ang mga pattern. Mga paulit-ulit na ugali na nag-ugat sa hindi natapos na dalamhati at maling pagkakabit sa ina. Isang araw, sa isang bukas na session, inamin niya, "Akala ko dati si mama lang ang taong talagang nakakaintindi sa akin. Pero sa totoo lang, ginamit ko siya para punan yung puwang na iniwan ni Dad. Hindi ko man lang naisip kung gaano rin siya nasaktan." Ngumiti si Dr. Mehta. Bahagya, ngunit may pag-asa. "Napakalakas ng pagkilalang yan, Rohan. Kapag nakita mo na kung saan nanggagaling ang maling pattern, mas madali mo na itong mapuputol. Ano sa tingin mo ang susunod na hakbang?" Tahimik siyang napaisip bago sumagot. "Siguro, kailangan kong matutong tumayo sa sarili kong paa. Hindi lang para sa akin, kundi para kay mama rin. Kung gusto kong muling magtiwala siya sa akin, kailangan kong ipakita na kaya kong maging independent."
Simula noon, naging mas determinado si Rohan. Sinimulan niyang magsulat sa journal para ilabas ang damdamin. Muling nakipag-ugnayan sa mga kaibigang napalayo at sumali sa support group ng mga kabataang nawalan ng magulang. Alam niyang mahaba pa ang daan, pero kumapit siya sa paniniwala na may pag-asa, basta't hindi siya titigil. Pagkaraan ng halos 6 na buwan, isang sobre ang dumating sa bahay ni Sarah. Pagkakita pa lang niya sa sulat kamay, alam na niyang kay Rohan iyon. Nanginig ang kamay niya habang binubuksan ito. Dear Mamas, alam kong old-fashioned ang pagsusulat ng liham. Pero may mga bagay na gusto kong sabihin na hindi ko masabi ng harapan. Una sa lahat, sorry. Para sa lahat. Para sa mga pagkakataong pinaramdam kong wala kang takas. Para sa mga hangganang nilampasan ko. Para sa hindi ko pag-intindi sa sakit mo. May kausap na akong therapist ngayon. Unti-unti kong nauunawaan kung bakit ako naging ganon at kung paano ko mababago yon. Hindi madali, pero sinusubukan ko. Totoo ito, Ma. Miss na miss kita. Pero ngayon ko lang naintindihan. Ang pagmimiss sa isang tao ay hindi dapat maging dahilan para masaktan siya. Gusto kong magkaayos tayo, sa tamang paraan. Yung relasyon na may respeto at tiwala. Kung okay lang sa'yo, baka pwede tayong magkape minsan. Walang pressure. Gusto ko lang ipaalam na nandito ako at nakikinig. Love always. Rohan bumagsak ang mga luha ni Sarah habang binabasa ito. Hindi perpekto ang mga salita. Hindi nito mabubura ang nakaraan. Pero ramdam niya ang katapatan at pagsusumikap ng anak. Sa unang pagkakataon, naniwala siya. Baka nga nagbabago si Rohan. Agad niyang tinawagan si Anaya. Nang sumagot ito, nanginginig ang boses ni Sarah. Sinulatan niya ako, sabi niya, halos hindi makapaniwala. May therapist siya, Anaya. Gusto niyang magkita. Ang ganda niyan, Sarah. Sagot ng kaibigan. Maingat ngunit puno ng pag-asa. Handa ka na ba? Hindi agad siya sumagot. Hindi ko sigurado. Mahinahon niyang tugon. Pero siguro oras na para malaman. Ang napagkasunduan nilang tagpuan ay isang maliit na kafe sa tahimik na kanto. Neutral ground. Walang koneksyon sa nakaraan, ligtas para sa kanila pareho. Habang papalapit si Sarah sa pinto, bumibilis ang tibok ng puso niya. Tumigil siya sa tapat ng salamin at sumilip sa loob. Naroon si Rohan, nakaupo sa sulok, nakayuko sa tasa ng kape. May pagbabago sa kanya. Mas payat, mas seryoso, mas tahimik. Pero may kung anong lambot sa kanyang tindig na agad tumama sa puso ni Sarah. Sandaling nag-alinlangan si Sarah. Dumaloy sa isip niya ang lahat ng sakit, ang takot, ang mga luhang pinagdaanan nila. Paano kung masaktan lang ulit kami pareho? Ngunit noong tumingin si Rohan, pataas at nagtagpo ang kanilang mga mata sa salamin, may nakita siyang hindi niya inasahan. Hindi galit, hindi kontrol, kundi pag-asa. Huminga siya ng malalim, binuksan ang pinto, at pumasok. Tahimik, mabigat ang hangin sa pagitan nila habang naupo siya sa tapat ni Rohan. Walang nagsalita agad. Ngunit sa katahimikan, may isang bagay na malinaw. Pareho silang naroon. Parehong handang magsimula muli. Hinimay nila ang isa't isa ng may pag-iingat. Sinusuri ang bawat kilos at tingin, naghahanap ng palatandaan ng pagbabago. Sa wakas, si Rohan ang unang nagsalita. Salamat sa pagpunta, malumanay niyang sabi, may bahid ng kaba sa tinig. Hindi ako sigurado kung darating ka o kung dapat nga. Huminga si Sarah, kapwa nag-aalinlangan. Gusto ko lang marinig ang sasabihin mo, sagot niya. Tumango si Rohan, pinagmumura ang hawak-hawak na tasa. Pinagsisikapan kong ayusin ang sarili ko, maingat niyang paliwanag. Sabi ni Dr. Mehta, may mahabang daan pa ako, pero sinusubukan ko. Totoo yun, nakinig si Sarah, mukha niyang hindi nababasa. Maganda yan.
Sagot niya matapos ang maikling katahimikan. Pero bakit ngayon? Bakit mo naisipang lumapit? Natigilan siya sandali, halatang nahihirapang ilahad ang saloobin. Dahil na-realize ko ang isang bagay, sagot niya sa huli. Hindi ko kayang ayusin to mag-isa at ayokong tuluyang mawala ka. Hindi habang may pagkakataong maayos ang lahat. Nabigla si Sarah sa kanyang katapatan. Gumising ang mga damdaming matagal nang nakabaon. Gusto ng isang bahagi niya na yumuko at yakapin si Rohan gaya ng dati. Ngunit ang protektado at maingat na bahagi niya ay nanatiling nagbabantay. Hindi basta-basta ibinibigay ang tiwala. Kailangang patunayan. Pinahahalagahan ko ang pagsisikap mo, mahinahong sabi ni Sarah. Pero ang muling pagbabalik ng tiwala, kailangan ng oras, Rohan. Hindi natin pwedeng madaliin. Alam ko, sagot niya agad, taimtim. Hindi ko hinihingi ang kapatawaran kaagad. Gusto ko lang ipakita na seryoso ako sa pagbabago. Tumango si Sarah, bahagyang lumambot ang puso. Sige, unti-unti lang, maliit na hakbang. Sa mga sumunod na linggo, nagsimulang magkita sina Sarah at Rohan ng regular, palaging sa pampublikong lugar, malinaw ang mga hangganan. Sa umpisa, awkward at puno ng mahahabang katahimikan ang mga pag-uusap, pero unti-unti silang nagbukas, nagbahagi ng mga bahagi ng kanilang buhay mula nang magkahiwalay. Ikinuwento ni Sarah ang kanyang volunteer work sa community center. Paano ito muling nagbigay ng kahulugan sa kanyang buhay? Si Rohan naman, ibinahagi ang kanyang progreso sa therapy. Mga sandali ng frustrasyon. Ngunit pati na rin ang maliliit na tagumpay. Paminsan-minsan, nagtatawanan sila. Naaalala ang mas masayang panahon bago namatay si Arjun. Kahit na may bahid ng kalungkutan sa ilalim ng lahat. Isang hapon, habang naglalakad sa park trail, matapos ang kanilang pagpupulong, biglang huminto si Rohan at hinarap siya. Pwede ba kitang tanungin ng isang bagay? Tanong niya, nakakunot ang noo. Siyempre, sagot ni Sarah, tumigil sa tabi niya. Sa tingin mo ay pagmamalaki ako ni Dad? Mahina niyang tanong, bahagyang nanginginig ang tinig. Lumuluha si Sarah habang inaabot ang kamay niya. Marahan niyang hinawakan. Oo, bulong niya. Mahal ka niya, Rohan, at gusto lang niya na maging masaya at malusog. Kalumunok ng malalim si Rohan. Pinipigilan ang sariling luha. Miss na miss ko siya, sambit niya, halos hindi marinig. Ganun din ako, sagot ni Sarah, dahan-dahang niyakap siya. Ito ang unang pisikal na paglapit nila mula nang magsimula ang kanilang muling pagkakaayos. Kahit pansamantala, dala nito ang pakiramdam ng paggaling. Habang lumilipas ang mga buwan, patuloy silang nag-navigate sa bagong relasyon. Isang dinamiko na nakabase sa respeto kaysa sa pag-asa sa isa't isa. Matyagang pinanatili ni Sarah ang balance. Hinihikayat si Rohan na umasa sa therapist at support group, hindi sa kanya lamang. Si Rohan, sa kanyang bahagi, tinanggap ang hamon ng pagiging independent. Nakipag-ugnayan muli sa mga kaibigan, sumali sa extracurricular activities sa paaralan at nag-volunteer sa animal shelter. Bagamat miss pa rin niya si Sarah, naintindihan niya na ang pagmamahal ay hindi pagmamay-ari, kundi pagbibigay ng espasyo upang lumago. Samantala, muling nadiskubre ni Sarah ang mga bahagi ng sarili niya na nakalimutan na. Nag-art class, sinubukan ang mga bagong hobbies, at nakipag-ugnayan sa mga taong pinahahalagahan siya sa tunay niyang pagkatao. Sa therapy, natutunan niyang patawarin ang sarili sa pag-iwan kay Rohan. Napagtanto niya na ang survival ay hindi pagiging makasarili. Ito ay kinakailangan. Isang gabi, halos isang taon matapos ang pagtakas ni Sarah, nakaupo siya sa balcony ni Anaiya, humihigop ng tsaa habang lumulubog ang araw. Nagliliyab ang langit sa kulay kahel at rosas, nagbibigay ng init sa lungsod. Parang mas magaan ka ngayon. Obserbasyon ni Anaiya, sumali sa kanya na may tasa sa kamay.
Parang nawala ang ilang bigat. Oo, tumango si Sarah, bahagyang ngumingiti. Hindi lahat, syempre. May mga peklat pa pero may pag-asa ako. Parang tuloy na tayong sumusulong. Tumango si Anaiya, nakatingin sa kalawakan. At si Rohan, kumusta siya? Maayos siya, sagot ni Sarah, may halong pride. Nasa therapy pa rin, pinapabuti ang sarili. Pero nagbago siya, Anaiya. Nagiging tao siya na maipagmamalaki ko. Hindi dahil perpekto siya, kundi dahil sinusubukan niya. Yan lang ang pwede mong hilingin sa isang tao. Tumango si Anaiya ng may init. Progreso, hindi pagiging perpekto. Tahimik silang nagmasdan ang mga bituin sa madilim na kalangitan. Sa huli, nagsalita muli si Sarah, tahimik at mapagnilay-nilay. Hinding-hindi ko inakala na makakaligtas ako sa pagkawala kay Arjun, mahina niyang sabi. At hindi ko rin nakalain na makakaligtas ako sa pagkawala kay Rohan. Pero heto ako, nakatayo pa rin. Mas malakas ka kaysa sa akala mo, matatag na sagot ni Anaiya. Napakarami mong pinasan, Sarah. Huwag mo kalimutan yan, ngumiti si Sarah, ramdam ang pasasalamat kay Anaiya, kay Rohan, at sa sariling tibay na hindi niya alam na taglay niya pala. Hindi ayon sa plano ang buhay. Pero marahil, okay lang yon. Ang makaligtas at umunlad sa kabila ng unos ay sariling tagumpay. Epilogo. Nasaan ka ngayon? Habang nagtatapos ang kwento, balikan natin ang tanong. Nasaan ka ngayon habang binabasa mo ito? Ligtas ka ba? Kung binabasa mo ang mga salitang ito, malamang nakaharap ka rin sa sariling laban. Sandali kung kailan tila napakalaki ng mundo, at ang pag-asa ay tila napakalayo. Marahil nakatayo ka sa lugar na kinaroroonan ni Sarah, nagtatanong kung posible ang pagtakas. O baka nasa posisyon ka ni Rohan, naguguluhan sa damdaming hindi mo maitaglay. Saan ka man naroroon, tandaan ito. Ang paggaling ay hindi linear, magulo, masakit at hindi inaasahan, pero maganda rin. Bawat hakbang, kahit maliit, ay karapat-dapat ipagdiwang. Bawat kilos ng tapang, gaano man ito kaliit, ay nagdadala sa'yo ng mas malapit sa kalayaan. Kaya saan ka man, ano man ang hinaharap mo, panghawakan mo ang katotohanan ito. Mas malakas ka kaysa sa akala mo. At balang araw, tulad ni Sarah at Rohan, baka balikan mo ang dilim at mapagtanto, nalampasan mo. Hindi buo ang sugat, pero buhay ka. At iyon, sa sarili, ay tagumpay. Это видео создано исключительно в образовательных и информационных целях. Представленная в нем информация сгенерирована с помощью искусственного интеллекта ИИ. Она не является медицинской консультацией или заменой лечения. Для получения точной информации о состоянии здоровья всегда обращайтесь к квалифицированному врачу.